ang pagpapatuloy ng ating kwento. Simulan na natin to. Sana hindi nyo iskipan ang ads ang ating video. Maraming salamat sa inyo. Itinikwel siya ng aming guro dahil sa pagiging ganid nito sa kapangyarihan. Magmula nun, hindi na namin siya makita. At nabalitaan na lang namin na ilang buwan lang makaraan, gumagawa na ito ng karahasan sa lugar na madadaanan nito. Dahil nagtatagumpay itong makuha ang kapangyarihan ng kadiliman. Mag-ingat ka sa kanya, iho, dahil wala itong sinasantong nilalang. Mas delikado ang ganitong nilalang dahil kaya nitong kumontrol ng oras. Wika ni Tandang Jim. Kung sakaling makaharap natin ang pangkat niya, Manong, may pag-asa ba tayong manalo sa laban? Malaking posibilidad, iho. Yung libreta, napasaulo mo na ba ang lahat na nilalaman nito? Sagot naman ito. Oo, Manong. Napasaulo ko na ang karamihan dito. Pero may ilan pa rito na hindi ko mabasa-basa. Dahil sa tuwing tinititigan ko ang bawat titik nito, nakakaramdam ako ng labis na pananakit ng ulo. Sagot naman ni Fidel. Ayos pala kung ganon. Nagawa mo ang dapat gawin. Huwag kang mag-alala. Mababasa mo rin ang mga yon sa oras na makumpleto mo na ang pangatlong pagsubok. Wika nito na siyang ikinagulat ni Fidel. Anong klaseng pagsubok ba yan, Manong? Tanong niya. Ang unang pagsubok mo ay ang pagpatay ng mga aswang. Hayaan mo. Bukas na dayo tayo ng sabong sa pangatlong baryo. Paniguradong may susubok sa atin sa daan sa oras kung magtatagumpay ang mga panabong natin. Pagpapaliwanag nito. Kaya kinabukasan, agad-agad silang tumungo sa nasabing baryo. Habang dumadaan sila sa mga unang baryo, pansin nila ang talas ng tingin ng ibang tao doon sa kanila. Animoy nagmamatsyag ito sa kung sino ang dumating. Habang nararamdaman nila itong dalawa, tuloy lang naman sila sa paglalakad na parabang walang nakikitang kakaiba. Napapansin din nila ang pagpapalipad hangin ng mga ito upang subukan sila. Pero hindi ito nila pinapansin hanggat maaari. Ngunit dahil sa kakulitan ng mga ito, biglang humarap ang matanda sa isang lalaki na may kagagawa ng lahat. Pagharap ni Tandang James sa lalaki, nginitian lamang niya ito na siya namang ikinagalit ng husto ng lalaki. Pagdaan nila sa pangalawang baryo, matagumpay naman nila yung narating nang walang nangyayari. Hanggang sa narating na nila ang sabungan. Pagdating nila sa sabungang lugar, bigla namang lumapit si Manong Jim sa nagtitinda ng lambanog. Bumibili pala ito. At habang iniinom nito ang laman ng baso, lumingo naman ito sa kanya at ngumiti. Agad namang lumapit dito si Fidel para makiinom na rin ng tubig. Matapos nilang makiinom, agad na silang naglalakad papaloob ng sabungan. Pero habang nasa bungad pa lamang sila, nakaramdam ng samot-saring presensya itong si Fidel. Kaya napatanong siya kay Manong Jim ng, Manong, ano ba tong nararamdaman ko? Parang ang lamig na hindi ko maintindihan. Wika niya. Huwag kang magpapahalatang naapektuhan ka sa mga karga nila. Humanda ka.
dahil mapapalaban tayo ngayon. Sagot naman ni Manong Jem. Pero hindi pa man sila tuluyang nakarating sa looban, sinalubong na sila ng isang lalaking may hawak na bayong. At nagsasalita ito ng, "Tama nga si Istasyo na darating kayong dalawa. Yan na ba yung bago mong kakampi?" Huwag mong pansinin yan, Fidel. Dito ka lang sa likod ko. Tutuloy tayo sa bandang unahan. Wika ni Manong Jim at iniwasan ang lalaki. Habang naglalakad sila, napatanong si Fidel sa matanda ukol sa lalaking yon. "Mano, bakit ganun siya kung magsalita? Magkakilala ba kayo?" tanong niya. Oh, kilalang kilala ko siya. Siya ang kanang kamay ni Istasyo. Mag-ingat ka sa taong yun ha, dahil kaya nitong lumason ng kagaya sa atin. Sa pamamagitan lang yan, sa hangin. Sundin mo lang ang inuutos ko. Magbantay ka sa sarili mo. Paalala ng matanda. Makalipas ang mga minuto, doon na nga inilabas ng matanda ang dalawang itim na manok. At isa na dito ang ibinilin niya kay Fidel. Habang pinalakad-lakad ito sa lupa, kung iyong titigan ng maigi, masasabi mong isa lang itong ordinaryong manok na manok sa bundok. Lumipas ang mga minuto, nagsisilapitan na ang mga mananabong para alukin sila ng laban. Marami ang umulot kay Manong Jem pero tinatanggihan niya ito. At nagtataka na itong si Fidel. Kasi bakit lahat na lang tinatanggihan niya? Sabo nga ang sadya nila doon, di ba? Hanggang sa tinapatan sila ng isang mananabong din na may pagkayabang ang datingan. Medyo nakainom kasi. "Manong, itapat mo nga yan rito. Ano bang hinahanap mo dito ha? Ang pangit-pangit ng panabong mo, namimili ka pa." Nang sabihin ito ng lalaki, tinitigan lang naman ito ni Manong Jem sa mga mata nito. "Ano tanda? Ayaw mo? Hindi umuwi ka na." Habang pinakiramdaman ni Fidel ang tabas ng bibig nito, parang gusto na niyang sugurin yung lalaki. Pero tinitigan siya ni Manong Jem, kaya hindi na siya kumibo pa. O sige, isang sultada. Lalaban ako pero huwag kang gagawa ng hindi maganda rito. Hindi kami naghanap ng away. Sagot naman ni Manong Jem sa lalaki. "Manong, walang gulong mangyayari kung hindi ka maghinarte. Bakit? Taga rito ka ba? Sige, kapitan nyo ng tari ang panabong ninyo. Mamaya maglaban tayo." Wika ng lasing. Pag-alis nito, agad namang nag-uusap ang dalawa. Fidel, yan ang dapat mong kontrolin. Pagkontrol ng damdamin upang hindi magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Lalo na't nasa matao tayong lugar. O siya, ikabit mo na ang taring gagamitin natin. Gusto ko ikaw ang gagawa ng mga bagay na ito ngayon. Wika sa kanya ni Tandang Jem. Agad nang inilabas ni Fidel ang gagamitin nila. At ang pagising sa mga salamangkang pipigil sa kahit na anong agimat sa kalaban. Lumipas ang mga minuto, naglalakad na nga sila sa lugar kung saan paglalabanan ng panabong. Habang papalapit sila doon, nakita nilang naroon na ang lalaking naghamon sa kanila.
Nang makapasok na sila sa loob, kitang-kita ni Fidel ang patawa-tawa nitong akto at tinawag na sila ng nangungulo sa sabong. Halos walang gustong tumaya sa panabong nila Fidel dahil nga sa kakaibang itsura nito. Pero dahil sa desidido ang kalaban sa tagpong yun, kaya natuloy ang laban. Paglapag ng dalawang panabong, agad naglakad ang kalaban para lusubin ang itim na tandang nila Manong Jem. Ngunit paglipad nito ay laking gulat ng kalaban nang biglang pumaitaas ang itim na manok sa kabila ng dihadong posisyon nito. Paglapag ng kalaban ay agad itong sinunda ng itim na tandang at binigyan ng isang matinding atake. Biglang napahinto ang panabong ng kalaban nang tamaan ito sa bandang kilikili at natumba din ito sa kinatatayuan niya. Yung kaninang patalon-talon na lalaki ay biglang natigilan sa mga nakikita nito. Nang iangat ang tandang ni Fidel, wala itong kagalos-galos na siyang ikinagulat ng mga tao. Paglabas nila ng sabungan, lumipas lang ang ilang minuto, may mga mananabong na naman ang lumapit sa kanila na medyo may kaya. Kitang-kita ni Fidel ang naggagandahang mga panabong nitong dala. Nahalatang manok ito ng mga Amerikano. Nang makalapit ito, nagwika ang isa sa mga ito ng, "Mano, ikinatutuwa ko ang pagkapanalo mo. Ngunit ikinagala ko rin na makatapat kayo. Alam kong hindi rin basta-basta yung mga panabong inyo. Kaya alam naming hindi kayo dihado kung manok lang ang pag-uusapan." Nang marinig ito nila Fidel, alam nilang nakita nito ang laban ng tandang nila, kaya malakas ang loob ng mga to na itapat ang mga Amerikanong panlaban nito. Ilang saglit pa, napagpasyahan na nga nilang kabitan. Muli ng tari ang nauna nilang lumabang tandang. Pero ang hindi alam nilang dalawa, yun pala ang daan para makatapat nila ang mga misteryosong tao. Sige, Ginoo. Lalaban kami. Kahit alam naming dihado ang mga alaga namin. O siya, maghahanda na muna kami ha. Sagot naman ni Manong Jem. Ngumiti lang naman ang isa sa mga lalaki at umalis na ngayon. At habang naghanda sila sa mga gagamitin nila, nagwika dito si Fidel lang, "Manong, hindi ba dihado tayo sa laban? Alam mo naman ang mga Amerikanong manok kapag pumalo yan, talagang wawasakin yung manok mo." Wika ni Fidel kay Manong Jem. Dahil itong mga panahon na ito, bihira lamang ang mga manok na ganyan. At ang may kakayahan lang na makakuha ng ganong manok ay yung may kaya. Pero nagulat itong si Fidel sa isinagot ni Manong Jem. Fidel, baka nakalimutan mo yata. Alaga ng mga engkanto ang ating hawak ngayon. Kahit gaano pa kalakas at katindi pumalo ang mga ganyang uri ng manok, kung tayo naman ang makakatapat nila, baliwala ang lahat ng mga yan. Sagot nito. At nang marinig ito ni Fidel, dagdag kaalaman naman yon tungkol sa itim na manok na yon. Pero habang hinahanda nila ang kanilang tandang, may nararamdaman silang kakaibang palipad hangin na kanilang nakasalubong. Animoy palipad hangin ito ng panig sa kaliwa. Kaya agad nag-usal ng sabulag ang matanda upang hindi makita ng nilalang na yon
kung sino ang nag-utos ng palipad hangin na yon tungkol sa kanilang ginagawa. Matapos nilang tarian ang mga manok, palingalinga naman sila sa buong paligid upang ramdamin ang mga yon. At maya-maya lang, pumasok na nga sila sa ruweda. Pagpasok nilang dalawa, napatulala na lamang itong si Fidel nang makita ang tindig ng kalaban. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang magaganap na labanan ng dalawang panik at ang misteryosong lalaki. Pabang sa susunod na kwento,